Monsieur. Oh my. Pinasabugan ng tangke ang kotse na yan sa Gaza. Papunta sana ng Gaza City ang kotse at sinubukan pang magmaniobra bago pasabugan ng kasalubong na tangke. Agad umalis sa pinangyarihan ng insidente ang nakakuha ng video. Hindi pa tukoy kung sino at kung nakaligtas ba ang sakay ng pinasabog na kotse. Nag-anunsyo ng taas presyo sa kanilang liquefied petroleum gas o LPG ang Petron Corporation. Ipatutupad ang 45 centavos per kilogram na price increase bukas, November 1. Katumbas yan ng halos 5 pisong dagdag sa kada 11 kilogram na tangke. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. May mga biyahero pa ring humahabol makapag-undas sa mga probinsya. Pero hindi gaya ng mga nakaraang araw, mas komportable at magaan daw ang biyahe ngayon. Mula sa PITX sa Parañaque, may live report si Nico Wahe. Nico? Ato, magandang gabi. Ito nga't meron pa tayo mga kababayan na nagla-last minute biyahe rito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Yan ay para makahabol sa magiging paggunita ng undas bukas. At ngayong gabi, may mga pasahero na papuntang Quezon at Bicol ang nakasakay kanina sa last trip na 9:30 p.m. Pero ang ilang pabagyo na nag-walk-in, hindi pa nakaalis dahil fully booked na mga biyahe. Alas 3 pa ng madaling araw ang biyahe nila. Nananatiling mahigpit ang seguridad sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Marami nang available na mga biyahe ngayon dahil hindi na marami ang mga tao. Sa NAIA, may mga humabol pang makabiyahe. Ayon sa MIAA, hindi na raw yan ganoon karami dahil may mga nakauwi na sa kani-kanilang probinsya nitong weekend. Inaasahan nila ang bulto ng pasahero na babalik sa November 4 at 5. Sa South Luzon Expressway, maghapong naging maayos ang daloy ng trapiko. Sa monitoring ng SLEX Manila Tollway Systems Incorporated, maluwag ang daloy mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas, pati na sa Skyway at Star Toll sa Batangas. Extended naman mula November 1 hanggang December 31 ang dry run ng contactless toll collection sa SLEX. Kaya dapat mag-avail na ng RFID ang toll users para sa mas hassle-free na biyahe. Atom, kahit na holiday bukas ay regular pa rin naman daw ang mga biyahe ng ilang bus company rito sa PITX. Lalo na yung mga pabicol, meron niyang iba dyan na fully booked pa kahit November 1 na. Kaya sa mga gusto raw bumiyahe kahit pabukas, punta lang dito sa PITX. At yan muna ang latest rito sa PITX. Atom. Maraming salamat, Nico Wahe. Nasaraduhan ng gate ang ilang dadalaw na sana sa puntod ng yumao nilang mahal sa buhay sa Manila North Cemetery. Narito ang report. Ang mga yumaong nasa Tugatog Public Cemetery, tila mga bayani. Pinagsama-sama kasi ang pangalan nila sa Wall of Remembrance. Dito muna maaaring magtirik ng kandila dahil hindi pa tapos ang renovation sa sementeryo. Biro mo, ito, hindi naman namin kaanak ng kasama. Nauna nang sinabi ng Malabon LGU na maingat nilang inilagay sa ligtas na lugar ang mga labi. Sa Bagbag Public Cemetery sa Quezon City, may mga dalaw na hindi naman alam kung saan magtitirik ng kandila. Gaya ni Edita, inilipat na sa kumon o pangkalahatan ang labi ng kanyang anak. Hindi kasi siya makapagbayad ng 4,500 pesos para mailipat ito sa skeleton vault nang mapaso ang 5 taong kontrata sa apartment na ni Cho. Kahit gusto sana pong mabayaran yung kaso lang wala. Sabi ng pamunuan ng Bagbag Cemetery, hindi magkakahalo ang mga buto ng mga tinanggal sa apartment. Nakasupot o nakasako raw ito at kasama ang lapida para makuha pa ng pamilya. Sa Manila North Cemetery na hanggang alas 5 ng hapon lang bukas, may ilang napagsarhan ng gate. Sa Manila South Cemetery, pwede na ulit ang mga bata. Bawal namang magpasok ng sasakyan pero may libreng shuttle service. Sa Macabebe, Pampanga, problema ang di pa humuhupang bahagaya sa San Rafael Public Cemetery. Baho ang tubig. Sa Santa Cruz Public Cemetery, bumukas na ang ilang nicho. May mga lumulutang na tela at kinakalawang na takip ng taul. Ang La Familia Memorial Park, tinabunan naman ng water hyacinth.
Nakaligtas nga sa gyera, tila nadali naman ng magnanakaw ang ilang kababayan natin na umuwi mula Israel. Mainit ang pagsalubong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga Pilipinong galing sa Tel Aviv. Pero nang kunin na ang kanilang bagahe, may mga nakabukas na habang ang ilan ay nawala ng gamit. Naghain na ng reklamo sa sinasakyang airline ng mga OFW. Nangako ang OWA na tutulong mag-follow up. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng airline na kanilang sinakyan. Mahigit 30 dayuhang POGO workers na sapilitan sanang ililipat sa Cebu para doon magtrabaho ni Rescue. Kasunod yan ang paghingi ng tulong sa pulisya ng 4 na Vietnamese galang sa isang POGO company sa Parañaque. 3 foreign nationals ang inaresto para sa trafficking, kabilang ang isang Chinese na nahulihan na hindi rehistradong baril. 4 na Pilipinong driver at interpreter ang iniimbestigahan din. Itinanggi nilang may alam sila sa nangyari. Marami ng turista sa ilang pasyalan sa bansa ngayong long weekend. Inaasahang dodoble pa ang bilang ng mga darating sa Boracay simula bukas. Mahigit 10,000 turista naman ang dumayo na sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Sinulit nila ang pag-snorkel, jet ski at banana boat ride. Sanima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung magastos mabuhay, magastos din mamatay. Mula sa kabaong hanggang sa cremation, magkano ba ang posibleng magastos? Alamin sa report ni Mai Bermudez. Hindi rin biro ang gastos kapag namatay, mula paglipat ng bangkay hanggang sa paglibing. Kailangang handa ang iyong bulsa. Ang package of funeral homes na ito sa Marikina nagsisimula sa 60,000 pesos pataas. Kasama na riyan ang pag-embalsamo at make-up. Ang presyo naman ng kabaong depende sa material na ginamit. Ma'am, ito po yung mga casket namin na package po tayo. Package po kasi kami. Sa package na yon, may kasama na siyang casket, 4 days viewing sa chapel, good for 1 week na embalm niya, yung formalin. Tapos documentation, rehistro at pagkuha po ng burial permit. Kasama na rin din po yung pag-pick up, paggatid po sa lilibingan or sa sementeryo. Yun po. Ito po ang pinakamababa namin, 60,000. Wood casket siya. Mayroon din silang golden casket at iba't ibang kulay na kabaong. Ang pinakamahal, 350,000 pesos. Nasa 15 to 22,000 pesos naman ang cremation. Kung walang budget, mayroon din namang punerarya ng bayan tulad nito. Lahat ng gastos, sagot ng gobyerno. Para makakuha ng libreng serbisyo, kailangan ng guarantee letter mula sa DSWD o LGU at iba pang dokumento. 1 day lang po yun, ma'am. As of ma'am na ma-comply ng family yung requirements nila. Tulad ng death certificate, funeral contract, kami naman yung nag-i-issue. And then valid ID ng relative na hingi ng assistance. Pamilya na ang hahanap ng sementeryong paglilibingan. Sa pinakahuling tala ng Philippine Statistics Authority, mula Enero hanggang Disyembre noong 2022, umabot sa 676,201 ang bilang ng mga namatay na Pilipino. Mas mababa ito ng 23.1% kumpara sa 879,429 noong 2021 na nasa pandemya tayo. Kaya hindi lang daw buhay ang dapat pinagpaplanuhan, kundi maging kamatayan. Mai Bermudez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nauwi sa toss coin o kaya bunutan ng pagpapasya sa ilang pwesto sa barangay at sangguniang kabataan matapos magtay ang kandidato. May report si Tina Panganiban Perez. Tila nakasulat na sa tadhana ang pagkabarangay chairman ni Lou Claro. Matapos nila magtabla ni Jose Lu sa pagkakapitan ng barangay nagtupakan sa lagang hilang Abra. Si Claro nanalo sa drawlots. Nakaka-nervyos, stressful since last night. Congratulations sa nakalaban. Malamis Universe naman ang toss coin sa pagdedesisyon sa ranking ng SK Kagawad sa isang barangay sa Coronadal.
Draw lots o toss coin ang mga aprobadong paraan ng COMELEC para ma-break ang tie sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, ang tie sa maraming barangay ang dahilan kung bakit hindi pa nakakapagproklama ng mga nanalo sa ilang lugar. Pero nagbigay na ng ultimatum ang COMELEC. Pero may lugar daw sa Bicol na hindi tie, kundi panghihimasok ng mayor ang dahilan kaya hindi makapagproklama ng nanalo. Huwag niyo kami pakikialaman. Kung bata niyo yung natatalo, wala kami pakialam doon. May ilang barangay naman ngayong araw palang nagbotohan. 5 barangay yan sa Lanao del Sur at Calbayog City. May 3 preso ring tumakbong kagawad at namumurong maiproklama. Ba, nakakagulat to Number 1 kagawad Nasa magkakahiwalay na jail facility sila sa Tanay, Cagayan de Oro City at Dasmariñas, Cavite. This is partial unofficial po kasi the COMELEC po, siya po yung mag-a-announce noon. Kung acquitted ka, makakapagsilbi sila, lalabas sila Pero kung ikaw ay guilty, malamang yan, may disqualification yan. May 46 ding nanalo na hindi pwedeng iproklama dahil sa mga nakabinbing kaso kaugnay ng eleksyon. Sa kabuuan, sabi ng COMELEC, mapayapa ang naging eleksyon. Yan ay kahit pa may 19 na nasawi at 19 ding nasaktan. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa Biyernes na ilalabas ang debut solo album ni Jungkook ng BTS. Bago yan, may pa-sneak peek ang Golden Maknae. Tampok sa preview ng Golden ang 11 tracks ng kanyang upcoming album. May patikim din sa music video ng bawat kanta. Kasama ni JK sa pagbuo ng album ang ilang international artists. Hindi sa Halloween party kundi sa polling centers ang punta ng ilan nating kababayan para bumoto. Pero paandar ang kanilang attire. Ang isa naman, board passer daw pero balota ang sinagutan. Pusuan na yan sa report ni Mark Salazar. Sa kakatapos lang na 2023 barangay at SK elections, sure win ang mga ito kahit hindi naman kumandidato. Eksena, board passer kasi itong si Ateng Jiang mula barangay Holy Spirit, Quezon City. Sa literal na board siya nakapasa para makaboto at balota ang sasagutan niya. Pero botohan pa lang, pang oath-taking na ang outfitan. Stunning in her blue evening gown habang tirik ang araw. Inunahan na si Michelle D. at rumampa na sa El Salvador itong si Chantal ng El Salvador City, Misamis Oriental. Dahil sa sparkly dress pati election officers at watchers impressed. Kung grand entrance lang din naman, bright pink modern Filipiniana, may corona pa. Kaya head-turner ang drag queen na si Luz Viminda Extravaganza na gusto raw makapagpasaya. By the power vested on her, natuwa naman ang lahat and she conquered. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation. Ako si Atom Araulio para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako si Maki Pulido. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.